Siguro, nakatadhana na talaga ako sa ganitong klaseng buhay. Hindi ko man to pinili, pero dito talaga siguro ako nararapat. Kailan ba talaga magiging patas ang buhay para sa akin? Kailan ba? Kailan? Hindi na bago sa akin ang ganitong sitwasyon sa lugar namin. Siguro, para sa iba, isang normal na lugar lamang ito. Ngunit ang totoo, dito makikita ang mga taong tinuturing na sakit sa lipunan. Dito naglalagi kami ng mga pinagkaitan ng kalayaan. Pumili kung paano kami dapat mabuhay. Umagang-umaga, ginagawa na ng mga kape ni Namang Edwin at Kuya Joel ang alak. Uy! Sonia! Si Candy! Mag-makeup na kayo! Uy! Ay nako, Sonia! Nagpapauto ka na naman doon kina Mang Edwin? Oo nga, wag kang Hindi rin mawawala si Matrina at Marie na walang pag-aatubili sa pagbebenta ng katawan para lamang may mailaman sa sikmurang kumakalam. Ilan ba points mo? 1, 3. Sa akin, 5. Ay ang akin ay 6. Ay, bakak! Sino kaya? Yossi Candy, bili ka? Banana cute run! Bili na kayo! Sino naman yun? Napakabata naman nun. Banana cute run! Yossi na kayo! Yossi! Banana cute! Benta mo dyan. Ito, paubos naman ang sayo. Tumal sa akin. Yossi! Candy! Yossi! Higit sa lahat, narito kaming mga nagkukubli sa mata ng batas. Kaming mga kumikilos sa dilim upang palihim na iabot ang mga ilegal na drogang siyang bumubuhay sa amin. Kung walang naipadalang droga, walang pagkain sa hapag. Kung walang transaksyon, walang laman ang bulsa. Come on, man! Move! Move! Kailangang tumakbo para sa buhay. Kailangang magtago sa dilim kung kinakailangan. Kung mahuhuli ka, kawawa ka. Wala nang puwang para sa panibagong araw. Upos na. Tapos ka na. Mahigpit na ipinapaalala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang naging talumpati sa harap ng mga libo-libong pulis ang kanyang shoot-to-kill order na bahagi ng kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Sinasabing nasa 5,000 at 700 tao na ang nasawi na di umano'y sinasabi ring sospek sa paggamit at pagbebenta ng iligal na droga. Pakikipagsayaw sa peligro. Salapi na ang aking Panginoong hindi ako kayang iligtas, ngunit kaya akong isalba. Kapalit ng pananampalataya ko rito'y pananatiling manhid sa dayatiling batas. Sa huli, ikaw ang batas na hindi ko kayang patawarin. Tayo? Ano bang gusto mong maging? Ako, gusto kong maging katulad ng tatay ko eh. Gusto kong maging pulis. Bukod sa paghawak ng baril, tutulungan ko yung mga taong naaapi at ililigtas sila kapag may panganib. Chung chung chung! Wow, ha? Ganon! Tunog superhero yun! Grabe ka naman sa akin, Sonia. Ikaw ba? Anong gusto mong maging? Hindi ko pa nga alam eh. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung para sa akin. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin sa sarili mo kung ano bang gusto mong gawin sa future. Isa pa hindi naman nagmamadali ang lahat. Saka huwag kang mag-alala kasi kahit ano pang gawin mo, susuportahan kita.
Pa! Parang awa mo na. Huwag mo siyang sasaktan. Linda, huwag mo na kaming iwan. Pakiusap, hindi ko kaya na wala ka. Ano? Hindi mo kaya? Pitok mo! Kung sakaling manghuli mo man lahat ng nasa watchlist na yan, malaki ang tsansang umangat ka sa rangko. Pare, kailangan natin sundin ang utos sa atin. Ito ang trabaho natin. Sundin sila. Kaya huwag kang matakot. Ay putok yung baril mo. Isang raid ang isinagawa ng mga kapulisan sa barangay Bagong Tubig na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng itinuturing na 8 drug addicts dito. Matagal na umanong tinitiktikan ng mga kapulisan ng lugar na ito at nang nakatanggap nga raw ng tawag kagabi tungkol sa mga drug addict ay hindi na nagdalawang isip ang mga kapulisan na magsagawa ng biglaang raid sa nasabing lugar. Naging katulad ka rin pala ng tatay mo. Ikaw rin naman. Naging katulad ka rin ng tatay mo. Sige! Iputok mo! Patayin mo ako! Katulad ng ginawa ng mamamatay mong ama! Umalis ka na. Umalis ka na. Pakiusap lang. Huwag ka na magpapakita pa sa akin. Huwag ka. Sonia! Akala ko ba kaibigan kita? Akala ko ba naiintindihan mo ako? Nangako ka, diba? Nangako ka. Ano, Sonia? Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Sorry? Bakit? May babalik ba niya yung buhay ng tatay ko? Makoy! Alam mo naman na si tatay na nakipirun ako. Paano na ako ngayon? Paano na? Tawarin mo na ako, Sonia. Maniwala ka naman sa akin, oh. Itausap ko naman si Papa. Tawa. Oh. Hindi ko maibibigay ang hinihing patawaran sa ginawa ng tatay mo sa tatay ko. Oh, inumaga ka na yata. Bakit parang nakakita ka ng multo? Oh, anyari sa'yo? Okay ka lang ba? Oh, kailangan mo to. Try mo kaya? Alam mo namang di ako gumagamit niyan. Te, subukan mo lang. Tsaka,
Mukha kang problemado, oh. Mas masarap epekto nito kapag stress. Try mo na, te. Di ko kailangan yan. Kilala mo naman ako. Hindi ako gagamit niyan kahit ilang beses mo kong alukin at pilitin. Hay naku, te! Hindi talaga kita magets. Sa tagal-tagal mo na sa industriyang to, hindi ka pa rin gumagamit. Diyan ka na nga! Tay? 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 Buti na umuwi na po kayo. Ginigising kita kanina eh. Sana ginising niyo na lang po ako kanina para nakapagluto po ako. Hayaan mo na. Alam ko kasi na may pasok ka kaya hindi nakataginising ng mas maaga. Sige na, kumain ka na at baka malate ka pa sa school. Pre, alam mo na mamayang gabi ah. Gago ka ba? Mamaya na natin pag-usapan yan. Nandiyan yung anak ko. Ay, pasensya na. Basta mamaya, huwag mo kalimutan ha. Oh, sige, mag-asikaso pa ako eh. Sige. Kanya na lang ako. Huwag mo kalimutan mamaya ha. Ano anak? Okay mga luto ni tatay? The best, Tay! Sarap po ng luto nyo. Anak, mamayang gabi may pupuntahan lang ako ah. Huwag mo na akong tayin. Bakit lang? Na naman? Palagi ka na lang hindi umuwi, Tay. Isang linggo na po kayong wala dito sa bahay. Mukhang hindi na po kayo natutulog. Nag-aalala na po ako sa inyo. Okay lang ako. Ano ka ba? Tsaka, kailangan ko magdoble kahit lalo na magkukuleyo ka na. Itay, pwede naman po ako mag-part-time dun sa karinderya nila Naymila. Para naman po, makatulong po ako sa inyo. Gusto ko, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Ayoko na nahihirapan ka pa sa ibang bagay. Huwag ka mag-alala. Kaya ni tatay ito. Ay, Tay, may exam po pala ako ngayon. Baka pumalit ako, una na po ako ha. Sige, ingat ka sa pagpasok ha. Yung baon mo, kunin mo na lang sa bulsa ng bag ko. Tay, saan po dito? Ako na. Itong baon mo ha. Pipili ka ng pagkain sa school, kumain ka. Sige na. Malalit ka na. Una na po ako. Baka Ano ka na? malit po ako. Tay? Anong ginagawa mo dito? Linda, bumalik ka na sa amin ng anak mo. Mas malaki na ang kinikita ko ngayon. Hindi na tayo magugutom. Tay? Anong sinasabi mo? Ano bang nangyayari? Maawa ka sa amin ng anak mo. Maawa ka kay Sonia. Ay, ano ba? Nasasaktan ako! Ano? Iiwan mo kami ulit? Pipiliin mo talaga yung lalaki yon? Hindi ako papayag na iiwan mo kami ulit. Tay! Sasaya na tayo ulit. Tay! Babalik na sa dati ang pamilya natin. Dahil dito, Tay! ang lahat. Huwag mong gawin ito! Ah!
Tay! Gumagamit siya ng droga! Hulihin niyo siya! Hinahabol niyo ako! Papatayin niya ako! Hindi mo makalayo sa tatay mo habang hindi pa sila dumarating, okay? Makoy! Mahal ko ang tatay ko! Pakiusap, huwag niyo siyang papatayin! Makoy! Hello! Mangako ka! Susubukan ko makakaya ko, Sonia. Susubukan ko, sabihin ko si Papa. Mangako ka, Makoy! Huwag ang tatay ko! Pangako, Sonia. Pangako. Ano, Sonia? Ang tahimik mo na naman. Ano naman ang problema mo? Wala! Naku, Sonia. Kilalang kilala na kita. Teka, huwag mong sabihin hindi nagbayad yung inabutan mo. Ano, tara, punta tayo doon para maabutan mo yung mga sikyo. Hindi, Audrey. Nagbayad naman. Hoy, may comics na ba kayo? Wala pa ngayon, wala pang kulang sa akin eh. Uy, kita kailan ba deadline nun? Wala pa ako. Friday! Thursday na ngayon! Ano? Eh, nakapag-review na kayo. Saan? Heart up? Result? Sense of? Edits! Hindi pa ako nakakapag-aral eh. Nga pala, wait eh. Aralin mo yung part mo sa thesis ha. Sige, May, don't worry. Re-review ko siya mamaya. Naku mga te, umuwi na tayo at bongga na naman mga reviewin natin. Paano nga tayo uuwi? Dahil pa nga natin gagawin eh. Pumunta nga tayo library ngayon. Ay, tao, bongga, malamig to. Tara! Sa tingin mo, kung nag-aral kaya ako, hindi ako nagiging ganito? Yan lang palang iniisip mo? Naku, Sonia. Ganito na ang buhay natin. Girls! Bakit yung ganyan ang mukha nyo? Mukha kayong nalutlot sa bentahan. Ito kasing ate mo, ang dami-dami na nga problema. Nag-ampong pa ng isipin. Ay nako, kung ako sa inyo, kukuha ako ng sobrang laking racket. Yung tipong kaya na akong buhayin kahit umalis na ako sa trabahong to. At ano namang racket yan? Bakit? Kakagat ka ba? Sana. Pero kung gusto talaga nitong umalis sa trabaho, eh di bigay na lang natin. Bale, may nabanggit na racket sa akin si Aubrey nung nakaraan. Bigatin, anak ng mayor. Ibibigay mo lang yung droga. Ganun lang kadali. Sa kanya mismo ibibigay? Eh, kung bigatin yun, dapat sa mga tauhan niya. Hindi, siya raw mismo talaga ang tatanggap. Hoy, teka nga lang, Hana. Di ba taga-deliver lang to? Hindi tulad natin, may extra service pa. Hindi, droga lang talaga. Ano, G ka ba? Kapag nagawa mo to, papayagan ka ni madam na makaalis sa trabahong to. Ilan ba? Pumunta ka sa address na to. Pagpatak ng alas 8, may titigil na kotseng itim sa may kanto. Ito ang plate number. Pumasok ka roon sa kotse nang walang ibang nakakapansin. Tapos doon na kayo sa loob ng kotse magbayaran. Sigurado ka ba na safe tong gagawin ko? Ito na ba yung kailangan ko? Opo, yan na po yung pinabibigay sa inyo ni Madam. Oh. Una na po ako. Oh, teka lang. Yung mga nagro-rondang tanod kanina eh. Baka mo na. Baka makita pa tayo. Ilang taon ka na ba? 22 po. Bata ka pa pala. Taga-deliver ka lang ba talaga? Hindi ka ba user? Hindi po. Taga-deliver lang.
ko po gustong gumamit yan. Oh, ito. Subukan mo. Hindi po. Ayaw ko po talaga niyan. Sige. Kung ayaw mo. Dito ka muna. Usap lang tayo saglit. Uuwi na po talaga ako. Naibigay ko naman na po yung gusto niyo, di ba? May iba pa kasi akong gusto eh. Alam mo na. Wag po! Wag! Linda. Linda. Huwag mo na kaming iwan. Huwag mo na Linda. Umalis ka na! Tumakas ka na! Putang ina mo! Maabutan din kita! Hindi maganda ang pakiramdam ko dyan sa ino-offer ni Hana. Kaya nilagay ko dyan sa telepono mo yung hotline ng mga polis dito sa lugar natin. Kung sakali mang may mangyari, tawagan mo yan. Mas matutulungan ka nila kaysa kung tatawag ka sa akin. Makoy! Makoy, si Sonia to. Oo, Sonia! Bakit ka tumawag rito? Anong nangyayari? Tulungan mo ko. Hinahabol ako ng pinagbigyan ko ng droga. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Tulungan mo ko. Binastos niya ako. Gusto niya akong gahasain. Makoy, papatayin niya ako. Papatayin niya ako. Andito ko sa barangay Anggono. Gusto ko pang mabuhay, Makoy. Tulungan mo ko. Makoy, iligtas mo ko. Papunta na kami. Kumatmat ka. At magtago ka, okay? Makoy, natatakot ako. Akala mo kung sino kung malinis? Ha? Dealer ka na naman? Ha? Ayos ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Saan ang masakit? Anong nangyari sa'yo? Anong masakit? Magsalita ka, Sonia. Tahan na. Ligtas ka na, Sonia. Ligtas ka na. Sonia, gusto ka na? Alam kong malaki ang galit mo sa kay Mama. Pero alam ng Diyos na hindi ko gusto ang nangyari sa tatay mo. Alam ko kung gano'ng kalaga sa iyo ng tatay mo. Dahil bukod sa akin,
Siya na lang ang meron ka. Ang daming gusto ko lang naman ng mga panahon na yun na yung iligtas ka. Hindi ko na naisip na mangyayari po yung mga ganung bagay. Sinabi ko pa nga sa tatay ko, ay Papa, nahulihin lang si Tito Tomas at huwag papatayin. Pero ano mo si Sonia? Mahirap maglingkod sa batas. Kasi sa batas rin nagsisimula ang dahas. Uy, nandun ako. Nandun ako kung paano nila pinatay ang tatay ko. At ilang taon na akong nabubuhay sa bangungot na yun. Alam ko, Sonia. Halos mabaliw na rin ako ng kaiisip kung paano mo nalalagpasan ang lahat ng ngayon. Hindi na mag-isa ka na lamang. Pero Sonia, hanggang kamatayan, alam kong hinahabol ng konsensya niya si Papa. Nawalan ka ng ama. Ganun din ako. Unti-unti nagbago si Papa. Hindi na siya yung porsigidong pulis na hinangaan ko dati. Pinago siya ng pagkamatay ng tatay mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Makoy. Patawarin mo ako. Hindi ko alam lahat na naging pagdarosa mo. Nawala na rin ako, Sonia. Pagkatapos ng insidenteng yun, para na rin ako namatayan ng ama. Kaya nga ako nagpulis eh. Para hindi na maulit yung mga ganong pangyayari. Gusto kong patunayan na hindi ako katulad ng tatay ko. Gusto ko na sakaling magkita tayong muli ay maipagmalaki ko sa iyong profesyon na ito. Naging katulad man ako ng trabahong meron ng tatay ko. Sinasabi ko sa iyo, magkaiba kami. Natutunan ko lang tanggapin ang nangyari sa tatay ko. Natutunan ko na rin na tumayo sa sarili kong mga paa. Siguro, natutunan ko na sarili ko na lang masasandalan ko. Wala nang iba pa. Pero narito ako, Sonia. Mula noon hanggang ngayon, narito ako para sa'yo. Napatawad na kita, Makoy. Salamat sa tulong mo. Salamat sa lahat. Oh, ano na plano mo ngayon? Di ko alam. Di ko alam kung saan ako pupulutin pagkatapos ng lahat ng to. Kung may tatanggap pa ba sa akin. Siguro, parusa na rin sa akin to. Ang mag-isa, katapos ng lahat ng kasalanan na gawa ko. Narito ako, Sonia. Samahan kita. Hayaan mo akong makabawi sa'yo ngayon. Hayaan mo akong tulungan kita. Hindi mo ako kailangang iligtas, Makoy. Sapat na lahat ng nagawa mong sa akin. Pero Sonia, Makoy, sa ngayon, hayaan mo muna ako. Pakawalan mo muna ako. Kailangan ko rin to para sa sarili ko. Oras na. Paalam, Makoy. Sonia! Maghihintay ako. Kahit ka na pa katagal.
po kay Dito ang kayo sa may kubo. Sunuran, banay lamang oo. Dahan-dahan. Masyadong malapit. Wait lang. Sarili mo. At may racket ka bang alam na ganyan? Papel na blanco, sulatan kung kailan mo gusto. Anong tingin mo sa sarili mo? Sa letrang I, 20. Di lahat ng gusto dahil sunod. Bumalik ka rin sa amin, Sonia. Di lahat Baka sa amin ang anak mo. Kat, Linda. Ay, naku, Sonia. Ano to? Nagpapatuto. Palagi ka na lang hindi. Ano? Palagi ka na lang. Hindi ako. Palagi ka lang. Try. Walang ilaw. Ay, Sir Aris. Di ako nagpapapilit, masyadong mahigpit ang kapit niya. Ba't pinapatapot wala pa Dito ba? serbesa, ako pa rin ang may Ay, naku, kung ako sa inyo, kukuha ako ng racket na malaki. sinabing oo, wala. Ganuhin mo muna. Ganyahin mo muna. Anong laman ng isipan mo? Nagiging agresibo sa akin pag lumalakas loob mo. Ako pa rin ba? 2E, take 1. Nito. Di lahat ng gusto dapat masunod. Di lahat ng hiling dapat matupad mo. Nit natalo ako sa kanyang lakas. Matagal kong kapit sa sarili ay bumibigtas. Go! Takbo! Sinabi kong ayaw mo. Parang awa ko na ba? Siya nasaktan. Siya nang meron si Sobrang OA na ng ilaw. Kuhanan niya ng yan, yung ganyang effect. Ba't pinapatapot pa nila ako parang Natin siya. Lakad. Then, hawak kamay. Epekto ronong serbesa. Ay, Ako pa rin ang may action. Ay, teka. Iglis ka mo! Scene 5, take 3. Sibo sa akin pag lumalakas loob. Yung kaka ng Malboro, sira. Tuno-tulo nito. Angat. Lakad. Di lahat ng gusto dapat masunod. Di lahat ng hiling dapat matupad. Cut. Ingay sila ba? Matagal kong kapit sa sarili ay bumibigtas. Pag sinabi kong ayaw, Cut, ulit. Record ko lang. Sa part dito. Sa part na to. Ay, ayan. Tsaka masyadong strong like like killing. Ba't pinapatapot pa nila ako parang ang epekto ronong serbesa. Ako pa rin. Pag sinabi na ayaw mo talaga. Di ako nagpapapilit. 1, 2, 3, go. Ang kapit niya. Wait lang, tatayo ako. Ba't pinapatapos? Dapat yan. Epekto ronong serbesa. Ako pa rin ang Pililit na sila kapag may panganib.
saan po dito? Ako na. Dito, Jello. Dito ang harap. Dito. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? Sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin ang dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Ito'y kwento ng isang babae. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Simulan natin ang istorya. Ako'y kanyang matalik na kaibigan. Ernesto ang aking pangalan. Kwentong dapat niyong malaman. Huwag nang magbulag-bulagan. Bakit ang nais natin ay malaman ang baho ng iba? Pagbibigyan kita. Kilala mo ba si Magda? Na aking kababata mula pa ng pagkabata. Kami laging magkasama, mga bangkang papel sa sapa. Kanyang ngiti lumiliwanag ang paligid. At pag siya'y dumadaan, mga leeg ay pumipilipit. Ubod ng ganda noong siya ay nagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit akong tulala. Kahit may nararamdaman, pinilit kong isara ang bibig at pintig ng puso para sa kanya at sasayawan. Matapos kaming makapagtapos dahil pinawis ang mukha, ako'y nagpunas ng pulbos. Kahit parang hindi pantay, nagmamadaling hinila. Pinakilala niya lalaki na taga Maynila. Magdalena, anong problema? Bakit di ka makawala sa kadena? At sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda. Nahanap buhay mo ngayon. Magdalena, anong problema? Alam naman natin ang dati kang nena. Sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Maraming taon ako'y nalipasan. Pinilit ko mang takasan. Pagkos ay aking nalaman ang tunay kong kailangan. Di ko maibalingan pagtingin ko sa iba. Minamahal ko siya. Hahanapin ko si Magda. Lumuwas habang nagdarasal na maabutan sa lugar na ang sabi kanyang pinagtatrabahuhan. Nakita kong larawan niya na nakadikit sa pintuan. Iba man ang kulay ng buhok, di ko malilimutan ang kanyang mata at tamis ng kanyang ngiti. Dahil ubod ng saya, hindi na nagkatubili. Agad pumasok sa silid, pero bakit ang dilim? Madaming lames at mga nagiinomang lasing. Nang biglang nagpalakpakan, may mabagal na kanta sa maliit na entablado. Ay nakita ko na, ako ay nagtaka, nagtanong, nagkamot. Bakit siya sumasayaw na sapatos lang ang suot? Ito'y kwento ng isang babae. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Ituloy natin ang istorya. Agad siyang sumama sa akin, walang kakaba-kaba. Ang trato niya sa akin ay nobyo, tila kataka-taka. Bumaba sa taxing pinara sa may Santa Mesa. Parang ako'y bida sa mga sumunod.